Si Pastor Apollo Kibuloy po ay kilala natin bilang isang maunlad na pastor. Pero siya po, bago magsimula, 16 lang po sila. At napalago po ni Pastor Apollo Kibuloy from 15 na miyembro, ngayon po 7 milyon na po sila sa buong mundo. At tinagurian po silang fastest growing religious denomination sa buong mundo. Si Pastor Apollo Kibuloy may resibo. Bakit ba siya tumatakbo bilang senador? Kasi po, ginulo siya ng politika. Kaya po si Pastor Apollo Kibuloy ay papasok sa politika para hindi guluhin, kundi para ayusin yung mga panggugulo ng gobyerno natin ngayon. Bakit natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy? Unang-una sa lahat, meron na siyang resibo. Bilang isang private na tao, siya po ay mayroong Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong miyembro buong mundo. Siya po ay mayroong kingdom na malapit nang matapos at may pinakamalaking seating capacity sa buong Asia or buong mundo. Meron po siyang Jose Maria College na 70% po ng mga estudyante dyan, kahit iba po ang relihiyon, ay scholar. Meron po siyang Children's Joy Foundation na nagpaaral na po sa milyon-milyong mga kabataan. Meron po siyang Kingdom of Jesus Christ. Meron po siyang Glory Mountain at meron po siyang Prayer Mountain. Matagal na po siyang tumutulong. Advocate po siya ng environment. Siya po ay matagal na pong nagkakandak ng mga cleanup drives, beautification, tree planting activities. Siya rin po ay tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol, nung dumaan na Yolanda, sila po yung mga kauna-unahan na nandiyan dyan. At bilang isang pribadong tao, napakalaki po ng naitulong niya sa gobyerno ni PRD laban sa insurhensya. Naubos po ang mga rebelde dahil sa kanyang mga programa, katulong ang NTFL, at syempre katulong na rin po ang Pangulong Duterte. Zero corruption po ang kanyang itinataguyod. Si Pastor Apollo Kibuloy ang magtataguyod ng death penalty sa mga korap, mandarambong, magnanakaw. Tuluyang susugpuin ni Pastor Apollo Kibuloy ang droga at ang CPP, NPA, NDF. Magtatanggol din po siya sa mga mamamayang Pilipino. Siya po ay isang makakalikasan at itataguyod po niya ang kagandahan at kalusugan. Siya po ngayon ay nakapiit sa Pasig City Jail at habang siya po ay nakakulong dyan, siya po ay nakagawa ng 70 bills. Hindi pa man siya umuupo sa posisyon, meron na po siyang 70 batas na kung siya po ay may mananalo, ilalatag na lang po niya yung mga batas na yan. At nadadagdagan pa po yan araw-araw. Kaya sa darating na Mayo, mga kababayan, meron silang sinasabi na bagong alyansa ng Pilipinas. Papaano naman magiging bagong alyansa yung puro luma na? Yung mga dati ng mga senador na natapos na yung kanilang mga termino, na wala naman nagawa sa Pilipinas, sila pa rin yung tumatakbo ngayon. Kaya nananawagan po tayo sa lahat ng mga Pilipino na iboto na po natin yung bago. Yung totoong bago. Yung totoong mga bagong mukha na talagang magtatrabaho sa bayan natin Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy po ang magsisilbing konsensya natin sa Senado. Siya po ang magbabantay ng pera ng bayan. Siya rin po ang magsisilbing moral compass.